Si Eros ay hindi nag-aalala, tila natagpuan niyang kawili-wili ang nerbyosong itsura ni Shera at mahinang humimig ng may kahulugan. Tumibok ng malakas ang kanyang puso't nais niyang magpaliwanag ng kung ano, ngunit nang makita niyang hinihila siya ni Gabriel upang magkwento, kailangang isantabi na munang mabigat na paksang ito. Sa wakas, nang makarating sila sa kanilang patutunguhan, sumama si Gabriel sa bodyguard upang bumili ng mga tiket. Iniwan ng espasyo para sa kanilang dalawa. Naunang bumaba ng sasakyan si Eros at binuksan ang pinto para kay Shera. Nakatayo siya sa harapan nito nang hindi mapakali. Pinipisil ang sulok ng kanyang damit gamit ang kanyang mga daliri. Habang kinakabahang tinititigan ng lalaki na may mga matang nakapanlalambot kung tumingin. Napansin niyang tingin nito ay nakakapangilabot na kalmado. Walang bakas sa pagdududa o pagkainis. Bagamat matagal nang alam ni Shera ang madilim na bahagi sa likod ng maringal na asal ni Eros, hindi pa rin niya inasahan ang ganitong reaksyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na pinaghinalaang mamamatay tao. Kung ibang tao lamang, malamang iniwasan na siya nito noon pa man. Tito, totoo ngang nahulog ako ang brooch doon, pero kasalanan ni Ramon ang kanyang pagkamatay. Matapos niyang hirap na buuin ang kanyang sasabihin, hindi niya alam kung dapat niyang isiwalat ang tungkol sa misteryosong lalaki. Dahil alam niyang hindi madaling kalabanin ng lalaking yon. Ayaw na rin niya na madagdagan pang problema ni Eros. Ngunit sa kanyang hindi malinaw na pagpapaliwanag at sa brooch, bilang pisikal na ebidensya, paano nga ba paniniwala sa kanya si Eros? Kung sinabi mo na gano'n ang nangyari sa kanya, marahil talagang karapat dapat siyang mamatay. Sa sumunod na segundo, banayad ng umiting lalaki tumingin pababa sa muka na nahihiya ng dalagang nasa harapan niya. May ginawa ba siyang hindi dapat sa'yo? Gulat ni itinaas ni Shera ang kanyang mga mata at nagtamang kanilang tingin. Ang malamig at kaaya-ayang halimuyak ng lalaki ay pumuno sa kanyang ilong. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang panik na tibok ng puso. Matapos ang isang saglit na pag-aalinlangan, pinili niyang ilihim ito at may pilit na ngiti siyang sinabi. Sinubukan niyang gawin ng isang bagay na hindi niya dapat gawin sa akin. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa kanyang isipan muling lumitaw ang eksena kung saan may tusong ngiti si Ramon habang sumusugod sa kanya. Bahagyang nanginig ang kanyang mahabang pilik mata. Kahit na sinubukan niya ng ipaliwanag ang panganib ng tila walang ganong bigat, isang malamig na liwanag pa rin ang sumilay sa malalim na itim na mga mata ni Eros. Hindi niya alam kung yun ba'y pagdududa. Ang bahaging ngiti sa kanyang labi tila may dalang hindi maipaliwanag na panganib. Kaya naman ang pagkahulog mula sa gusali, matapos uminom ay masyadong magaang parusa para sa kanya. Sa tabi ni Eros, hindi napigilan ni Shera ang bahagyang panginigan ng kanyang katawan. Muli niyang naramdaman ang matinding pagkalito sa kanyang puso. Agad niyang naunawaan nang sinabi ng misteryosong lalaki na si Eros mismo nagpaparanas kay Ramon ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan ay hindi isang eksahirasyon. Kaya ano nga bang isa pang katauhan ni Eros na hindi pa kailanman ipinapakita sa sinuman? Ang bahagi nitong ganap na nababalot sa dilim kung dumating ang araw na tunay niyang masaksihan ang bahaging yun ni Eros. Ang lihim na nakatago sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Magagawa pa kaya niyang lapitan ito ng walang pag-alinlangan at hangaan ng lalaki? Sa panahong yun, paano niya harapin ang nararamdaman niya para dito? Sa kabutihang palad, hindi layunin ni Eros sa takutin si Shera. Sa isang iglap mula sa sulok ng kanyang mga mata, napansin niyang biglang pamutla ng mukha ni Shera. Noon din ay bumalik siya sa pagiging marangal at mapagmalasakit na si Mr. Eros Bustamante. Tinaas niyang kamay at marahing naplos ang tuktok ng kanyang ulo, na para bang pinapakalma siya. Ako nang bahala dito, hindi na kailangan pag-usapan pang bagay na to. Ang brooch na yun, ngunit pinutol ni Eros ang sinasabi ng may isang ngiti, na para bang ang bagay na gumugulo kay Shera ng buong magdamag ay wala lang sa kanyang paningin. Hanggat hindi mo to sinasabi, walang makakaalam na naroon ka. Habang sila'y nag-uusap, masayang bumalik si Gabriel, hawak ang isang natatanging tiket. Sabay kaway kay Shera mula sa malayo. Shera, anong gusto mong laruin na muna? Narinig kong nandito ang pinakamalaking 4D maze sa Luzon. At maraming magagandang hamon sa loob nito. Talaga? Sige, pumunta na tayo sa maze na muna, okay? Parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Nahawa si Shera sa kasabikan ng bata. Lumingon siya at kumindat sa matangkad at marangal na si Eros. Ang kanyang mga matay kumikislap at kaakit-akit. Bilisan mo tito, halika na. Pagdating nila sa pasukan ng maze, hindi naman gaanong kahabang pila
Napansin din nilang ilang kilalang personalidad na madalas lumalabas sa TV at mga magazine itong mga nakaraang araw. Lumingalinga si Sherat na pagtantong tinutukoy na pagbubukas ng parke ay hindi para sa buong Luzon, kundi para lamang sa isang malit na pangkat ng mga taong may espesyal na katayuan sa buhay. Sa ganitong paraan, maaari nilang dalhin ng kanilang mga anak dito upang maglaro ng walang pangambang mapansin na masundan ng mga ordinaryong turista. Dahil hindi naman maraming bisita sa kabuuan ng parke, masigasig at maalagang mga empleyado ng amusement park. Sa sandaling yon, nilabas ng isang staff ang maraming cartoon badges at ipinamahagi ito sa mga bata. Pinaliwanag din niya sa mga magulang. Tulad ng nakikita nyo, ang Fantasy Maze ay sumasakop sa isang malaking bahagi ng parke. Hanggang 15 tao lamang ang maaring pumasok sa loob ng sabay-sabay. Bawat isa'y pipili ng iba't ibang ruta sa simula at magkakaroon ng kani-kanyang destinasyon. Hindi tiyak kung magkikita-kita kayo habang dumadaan sa iba't ibang antas ng maze. Ito ay upang mapanatili ang saya sa paggalugad sa maze. Bahagyang kumunot ang noon ni Shera. Tumingin siya kay Eros at mihinang nagtanong sa staff habang mahigpit na hawak ang kamay ni Gabriel. Naintindihan ko na kailangang maghiwa-hiwalay. Pero sa ganito kalaking lugar, hindi ba delikado to para sa mga bata? Huwag kang mag-alala, para sa kaligtasan ng lahat may mga kamera sa mga pangunahing daanan ng maze na walang blind spots. Ang bawat bata rin ay may GPS tracker. Kapag hindi siya makalabas, maaari niyang pindutin ang badge para humingi ng tulong. Hindi kailanman mapapahamak ang iyong anak. Matapos sagutin ang tanong ni Shera, tinignan ng staff ang kanilang grupo na para bang isang masayang pamilya. Sa kanyang mga mata, kitang-kitang inggit habang tapat niyang sinabi, "Napakaswerte mo, ang asawa mo at anak mo ay parehong gwapo." Sa sandaling marinig to, tinakpan ni Gabriel ang kanyang bibig at tumawa ng malakas. Samantalang namula, si Sherat na uutal na sumagot, "Sa totoo lang, ngunit bago pa siya matapos, tinaas ni Eros ang kanyang kilay at ngumiti ng may biro. Ang bilis mo namang mag-deny. Sino bang gusto mo? Ako o si Gabriel?" Agad namang sumingit si Gabriel at inosenteng nagtanong, "Siguradong hindi niya gusto si Daddy, pero hindi ba, Shera? Mahal mo ako? Ang pula ng mukha mo, masama bang pakiramdam mo?" "Huwag kang mag-alala, maglalaro tayo maghapon. Wala akong sakit," sabi niya, pilit na iniiwasan ng usapan. Habang abala siya sa pag-alaga kay Gabriel, naramdaman niya na lalong lumalala ang kanyang pagkailang at inis kay Eros. Balak niya na ipagtanggol ang sarili at kumprontahin ito nang biglang may narinig siyang pamilyar na boses sa likuran niya, isang malambing ngunit mapangpanggap na tinig. "Douglas, nandito tayo para maglaro kasama si Thea. Dapat masaya ka rin, okay? Tigilan mo na munang pagtingin sa phone mo. O baka naman may kapansin-pansin ng matangkad at gwapong si Douglas. Ang kanyang presensya hindi maaring baliwalain at maraming dalagang palihim na sumusulyap sa kanya. Ngunit sa halip na maging masaya, nakakunot ang kanyang noo tila hindi komportable. Pigil ang kanyang inis nang sumagot kay Evelina. "Nandito naman ako, sabihin mo lang kung anong gusto mo niyang laruin." Ilang metrong layo biglang nanigas ang katawan ni Shera. Naalala niya mensahe na tanggap niya mula kay Douglas na magising siya kaninang umaga. Ngunit hindi niya man lang ito binuksan o binasa. Posible kayang hawak ni Douglas ang sariling cellphone buong oras? Hinihintay ang sagot niya. Si Gabriel ay tumingin na patungo sa pinagbulan ng tunog at ang kanyang maamong muka ay kumunot sa pagsisisi. Hinila niyang damit ni Shera sabay bulong. "Shera, paparating sa Thea. Paano kaya kung umalis na lang tayo at maglaro ulit sa ibang araw?" Tinignan ni Eros ang munting bata na may natatawang ekspresyon. Habang nagpapakita to ng matapang na postura, nakapamulsat nakapikit ang mga bata. Naghihintay sa desisyon ni Shera na tila ba umaasa na magbabackout si Shera ng mga sandaling yon. Si Shera naman inapatingin kay Gabriel na may malasakit at maunawaing ekspresyon at hindi niya napigilang maantig hanggang sa mapaluha. Kahit gaano pa niya kinakasuklaman ang makitang muli ang dalawang taong yon, hindi niya kailanman ipagpapalit ng kasiyahan ni Gabriel. Mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa lahat. Hindi na bale, maglaro na lang tayo at ipagwalang bahala sila. Nakangiti niyang sabi. "Matagal mong hinintay ito, hindi natin sisirain ng dahil lang sa kanila." "Talaga?" Agad na kumislap ang malakristal na mga mata ni Gabriel at muling tumingin sa likuran ni Shera. Napangiwi siya at bumulong. "Naku, nahuli na tayo." Hindi kalayuan nakataon ang tingin ni Douglas sa figuro ng isang taong nakatalikod sa kanya. Sa loob ng 2 hakbang ay nakalapit siya at itinagong kanyang panibugo. Tumango kay Eros. "Tito," sinulyapan siya ni Eros na may bahagyang ngiti. Madaling nabasang lihim niyang sa loobin at walang gaanong interes na tumakbo pabalik at samantalang si Evelina ay labis na nagulat na makita si Shera at Eros na magkasama sa kanilang pamamasyal. Agad siyang nagtago sa likuran ni Douglas, nakayuko ang tingin at hindi makapaniwala
Sa kanyang nakikita, sa pananaw niya, si Shera isang may asawang babaeng nakulong na noon at isang pagkabulag ng Diyos na kahit na ano pang katayuan ay nagustuhan pa rin ito ni Maverick. Ano bang meron sa walang kwentang babaeng ito para tumanggap ng espesyal na pagtrato mula sa maalamat at matapang ni si Mr. Eros Bustamante? Tila ba nalimutan na nito ang kanyang perpektong fiancé na si Marlene. Alam ni Shera na pasimpleng sumusulyap sa kanya si Evelina, kaya't ngumiti siya ng bahagya at agad namang napagalit ng husto sa huli. Samantalang dumating si Thea na nakasuot ng floral na damit, nakataas ang dibdib at mataas ang noo, saka walang pakundangan sinabi kay Gabriel, "Hoy, tinatanong kita kahapon kung pupunta ka at sabi mo hindi ka makakapunta. Pero ngayon kasama mo pa rin ang masamang babaeng ito. Niloko mo ko, hindi ba?" "Hindi kita niloko. Ayoko lang sabihin sa'yo." Napaisip si Gabriel at napagtantong walang silbi ang pagiging maginoo sa pakikitungo kay Thea na merong princess syndrome. Kaya diretsahan siyang sumagot. "At saka hindi masamang babae si Shera. Ayoko lang talagang patulan ka. Kaya wag mo akong guluhin." "Ikaw!" Galit na pumadyak si Thea sa lupa. Nilagay ang mga kamay sa kanyang bewang at sumugod kay Gabriel. Lumabas ang kanyang pagiging spoiled brat at pagsigaw na sinabi, "Ano bang problema mo? Tinulak lang naman kita nung huli. Nagsorry na ako sa iyo ah. Pwede bang hinaan mong boses mo?" Hindi na matiis ni Gabriel ang pagiging maarte ni Thea. Kaya hinila niya ito palayo. Nag-usap ang dalawang bata pero walang nakakaalam kung anong kanilang lihim na pinag-usapan. Maya-may hindi na nakayanan ni Douglas ang hindi pagkapansin sa kanya ni Shera. Kahit nasa tabi lang ang kanyang tito, hindi niya napigilan ng sarili't mariing tinanong ang babae. "Shera, bakit hindi ba sinasagot ang mga message ko?" Napatingin ito sa kanya tila nagulat, ngunit unti-unting napuno ng mapanuyang ngiti ang mga mata nito. Noon ito rin ang tanong na gustong-gustong itanong ni Shera kay Douglas. Pero kahit na ilang beses niyang naisip, hindi niya kailanman nagawang itanong. Nakakatawa kung paano nagbabagong panahon. Dumarating rin palang araw na si Douglas naman ang magmalala. Patapos ang ilang saglit, malamig siyang sumagot. "Ayoko lang nasagutin nung hindi ko nakikita at alin dyan ang gusto mong marinig." Nagdilim ang mga mata ni Douglas. Kung hindi lang ito pang publikong lugar, gusto niya nang hablutin ng walang utang na loob na babaeng ito talikan ng kanyang labi. Ang parehong labing minahal at kinamuhian niya para hindi na ito masabi ang mga salitang kinaiinis niya. Ngunit naalala niyang planong pakikipag-ayos ni tinakda kahapon, pati na rin ang malinaw na pagtutol ni Shera sa kanya. Kaya't ngumiti na lang siya ng malamig at hindi sumagot. Samantalang si Douglas ay pilit pinapakalmang sarili. Si Evelina naman ay halos sumabog na sa galit. Alam niyang iisa lang ang babaeng nangangahas na baliwalain si Douglas at yun ay si Shera. Buti na lang at hindi nagtagal ang tensyonado nilang sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang grupo, sinuri ng mga staff ang kanilang bilang at may ngiting inabot sa kanilang ilang malilit na pakete na naglalaman ng tinapay at tubig. Mukhang magkakilala kayong lahat. "Sakto, nasa isang batch kayo. Pakiusap, pumasok na kayo." Matapos matanggap ang pakete, napabuntong hininga si Shera. Para bang sumakit ang kanyang ngipin at saka lihim na tumingin kay Eros na para bang humingi ng saklolo. Sa halip isang bahagyang tawa lang sinagot ng lalaki. Sa ganung paraan pumasok silang lahat sa maze. Bawat isa'y pumili ng kanilang sariling ruta. "Shera, hihintayin kita sa finish line," nakangiting sabi ni Gabriel. Kumaway pa ang maliit na kamay nito bilang pamamaalam bago pumasok sa napiling gate sa isang sulok. Ayaw namang magpatalo ni Thea. Kailangan niya higitan si Gabriel. Kaya tahimik siyang sumunod dito. Si Evelina sa kabilang banda ay nag-alinlangan at hindi kaagad gumalaw. Takot siyang maiwang magkasama sina Shera at Douglas sa huli. Ito mismo ang ayaw na makita ni Shera. Pinili niyang patuloy na baliwalain ang walang kwentang lalaki at ang malanding babae. At sa halip ay kumaway kay Eros. "Kita tayo mamaya. Sa dulo tito." "Sige." Sinilid ni Eros ang kanyang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Pinanood ng papalayong figura ni Shera sa kabago tuluyan siyang pumasok sa pinakamalapit na lagusan. Nang umalis si Eros, agad namang bumalik ang sigla ni Evelina. Para siyang pandikit na kaagad kumapit sa braso ni Douglas at malambing na sinabing, "Douglas, may claustrophobia ako. Pwede mo ba akong samahan sa isang lagusan?" Si Thea nga hindi natatakot, ikaw pa kaya? Ang arte mo naman. Balak sanang sundan ni Douglas si Shera. Pero pinigilan siya ng makahulugang tingin ng tito niya. Dahil sa inis na walang gana niya na maging malambing kay Evelina. "Hindi sa ayoko kang samahan, pero nakita mo naman ang patakaran ng lugar na to. Bawal yun." Bahagyang umuso si Evelina sa pagkadismaya, ngunit lihim niyang pinagplanuhan na huwag agad pumunta sa exit. Sa halip gagawa siya ng paraan para makita silang muli ni Douglas sa loob ng maze at tuluyang tanggalin ang pagkakataon ni Shera na makasama ito. Kaya kunwari siyang sumang-ayon, bumitaw kay Douglas at sinabing,
Sige, ikaw na muna at walang pakialam na kumibot ang balikat ni Douglas. Pumili ng isang lagusang wala pang dumaan at pumasok dito. Nang makapasok siya, pinili ni Evelina ang pinakamalapit na pintuan sa maze. Tinatantsyang layo nila at sinasadyang lumiko sa kanan para subukang sumabay kay Douglas. Samantala, pangatlong beses nang bumalik si Shera sa parehong lugar. Nakatitig sa nakangiting Peppa Pig sa isang sulok. Kaya pala sobrang interesado si Gabriel sa lugar na ito. Ang pagsasanib ng pseudo 4D na technology at maze ay isang malikhaing idea. Naalala niyang ang exit ay sa north at ang direksyon noong una kaya sinubukan niya magtungo doon. Pero habang naglalakad siya, mas lalo siyang naliligaw. Bukod pa rito, napakalaki ng maze. 10 minuto na siyang nasa loob at bagaman, siyam silang pumasok bago siya ni isa sa kanila ay hindi pa niya nakikita. Matapos gumala ng walang direksyon nang hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay pansamantalang nagpaalam si Shera kay Peppa Pig. Lumiko siya sa bagong crossing at sa wakas ay narinig ang tunog ng matataas na takong mula sa kaliwa. Mas madaling makalagpas sa isang antas kapag may kasama kaysa mag-isa. Dali-dali niya sinundan ng direksyon ng tunog. Iniwasan ng malalaking tanawing i-design gamit ang 4D at ang bumungad sa kanyang paningin ay ang kaakit-akit at mapanuksong figura ni Evelina. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, lihim na sinumpa ni Shera ang kanyang kamalasan at agad na tumalikod upang umalis ng hindi nag-aalinlangan. Ngunit pinigilan siya ni Evelina at mayabang na nagtanong, "Shera, anong ibig sabihin ng pagtakbo mo kapag nakita mo ko? O may nagawa ka masama laban sa akin kamakailan kaya hindi mo ko matignan ng diretsyo?" Sanay na siya sa kawalang hiyaan ni Evelina at itong pinakaayaw niyang katangian nito. Agad siyang ngumisi at lumingon pabalik na may matinding pagkainis na nagsalita. "Wala akong interes na makihalubilo sa basura. Ang paggalang sa sarili at pagmamahal sa sarili magagandang katangian, pero sayang, wala ka ni isa sa mga ito." "Ah, kaya mo pa akong insultuhin." Bigla naniga sa magandang mukha ni Evelina. Mabilis siyang lumapit. Nakadilat ang mga mata at pilit hinahanap ang bakas ng pagkakonsensya sa mukha ni Shera. At mabilis na nagsalita na parang machine gun. "Hindi mo alam kung anong kagagahan ng ginagawa mo. Sinasabi mong wala ka nang nararamdaman para kay Douglas. Pero sa totoo lang, walang hiya mong inaakit siya. Habang nagpapanggap na inosente sa harap ko. Ako nang akit kay Douglas? Sino bang kabit dito? Hindi ba't ikaw?" Sandaling natahimik si Shera. Waring nakarinig ng pinakamalaking biro sa mundo. At malamig siyang sumagot. "Kahit wala nang nararamdaman si Douglas para sa'yo, huwag mong isisi sa iba yan. Mag-isip-isip ka kung ikaw ba'y tumatanda at pumapangit. O baka naman biglang natauhan si Douglas at nadiskubre ang tunay mong kulay bilang isang halimaw na kumakain ng tao. Kaya gusto kanya nang tanggalin sa buhay niya bagong pa maipakita ang totoo mong anyo." Habang ngumingiti siya, ang bawat salita niya ay matalim na parang bakal, nakarayom na tumatagos sa katawan ni Evelina. Sa pag-alaala sa malamig na pagtanggi ni Douglas kamakailan, lalo nag-alab sa galit si Evelina. Mas lalo siyang nakumbinsi na may ginagawa si Shera laban sa kanya. Dala ng matinding inis at hinanakit, madiin niyang pininid ang kanyang maingat na inalaga ang mga daliri sa kanyang palad. Biglang naisip niyang kahinaan ni Shera at mapanlinlang nang ngumiti. "Shera, alam ko si Douglas ay asawa mo lang sa papel. Pero ang mahal niya ay ako. Siguradong masakit to para sa'yo, pero hindi to dahilan para maging masama kang anak." Sa pangbanggit sa kanyang mga magulang, biglang dumilim ang mukha ni Shera. Ilang araw na nakalipas mula nang bumisita siya sa ospital upang makita ang kanyang ina. Ngunit ang naging resulta ay hindi lang isang masamang paghihiwalay, kundi pati ang tuluyang pagkasira ng kanilang relasyon. Hindi niya kailanman naintindihan kung bakit silang dalawa ni Evelina ay parehong anak ng kanilang mga magulang. Pero sa paningin ng mga ito, ang babaeng ito lang ang minahal at pinapoboran nila. Ang tanong na ito'y matagal na nakatanim sa kanyang puso at bumabagabag sa kanya sa buong buhay niya. Kahit hindi na siyang batang babaeng nangangailangan ng kalinga ng kanyang mga magulang, hindi pa rin niya lubusang matanggap ang pakiramdam na itinatakwil ng pamilya. Nang makita ni Evelina na ibinaba ni Shera ang kanyang tingin at hindi sumagot, masayang umiti ito at sinamantalang pagkakataon upang magpatuloy. "Alam mo naman ang kalagayan ni Mama. Ang tanging hangarin niya ngayon ay magkaroon kami ni Douglas ng masayang buhay, kasama si Thea. Kung ayaw mo magalit si Mama sa'yo dahil lang sa isang lalaki, lumayo ka kay Douglas. Naintindihan mo ba?" Kahit na wala na siyang anumang damdamin para kay Douglas, nakakaurat pa rin na may isang kabit na kayang magsalita ng buong kapalang mukha. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Shera. Ngunit itinaas niyang kanyang kilay at ngumiti.
Hindi pinalampas ang bahagyang panginginig ng liwanag sa mga mata ng kaharap. Nasasarapan ba si Evelina sa ganitong laro ng pananakit sa kanya? O baka naman natatakot siya? Sa huli magaan niyang sinabi, "Oo nga pala, malapit nang bumalik sa Pilipinas ang ama ni Douglas. Narinig mo na ba ito?" Pagkasabi niya nito, hindi niya na hinintay pang magsalita si Evelina at nagpatuloy ng walang pakialam. "Ah, siguro naman alam mo na. Tutal matagal mo nang inaangkin ang titulong asawa ni Douglas at kapal mukhang nakatira sa lumang bahay." Nanlumo ang mukha ni Evelina at mariing kinagat ang kanyang ibabang labi sa galit. Alam niyang ito, ang kontra-atake ni Shera sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi dahil siguradong hindi magiging madali ang buhay niya sa lumang bahay kaya nga hindi man lang niya alam ang ganitong kahalagang balita. Pero kahit na ganon, paano niya ito aminin ng harapan kay Shera? Siyempre alam ko, tinignan ni Shera sa Evelina ng malamig at may bahagyang ngiti sa kakalmadong tumango. Talaga, kung ganon dapat handa ka ng pansamantalang lumabas sa lumang bahay. Narinig ko mula kay Lola ng ama ni Douglas ay babalik sa Pilipinas ng partikular para makita ako at hindi ikaw. Kung may papasa ni Shera ang mahirap na trabahong ito kay Evelina, ikatutuwa niya ito ng lubos. Gayunpaman sa bagay na to, si Lola mismong nakiusap sa kanya ng harapan. Dahil pumayag na siya noon, huli na para umatras pa. Napakunot ang noon ni Evelina at hindi kaagad nakasagot. Hindi niya inakala na magiging ganito katalas magsalita si Shera. Habang patuloy na lumalamig ang pakikitungo sa kanya ni Douglas, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kanyang pagiging opisyal na asawa. Gusto niyang pagtuunan ng pansin si Elizabeth, pero hindi kailanman naging madaling pakasamahan to. Kung makukumbinsi niyang ama ni Douglas na kilalanin siya bilang asawa ng kanyang anak, magiging mas madali ng mga susunod na hakbang. Matapos makapagdesisyon, pilyang huminga ng malalim si Evelina. Saka biglang inabot at tinulak ng malakas si Shera. Sabay nitong hinablot ang GPS badge mula sa kanyang kwelyo at parehong pagkakataon, binuksan ng isang nakatagong mekanismo sa pader. Bago siya makarating dito, aksidente siyang napadpad sa loob at nagpagala-gala ng matagal bago niya natagpuan ang palabas. Ngayon, oras na para ipalasap kay Shera ang parehong karanasan. Dahil hindi inasahan ng biglang pag-atake, napaatras si Shera. Nang muli niyang tinaas ang kanyang tingin, napansin niyang mabilis na nagsasara ang pader kung saan siya nakasandal. At si Evelina ay tuluyan na naglaho. Huli na para makalabas, naglahong huling sinag na liwanag sa kanyang paningin. Sa madilim at makitid na lagusan, hinanap niyang daan sa pamamagitan ng paghaplos sa baku-bakong pader. Sabay na napaisip kung gaano kahalaga ang mga cellphone na iniwan ng mga turista sa labas. Tahimik ang paligid, napakatahimik. Niyang kakaibang tunog sa loob ng maze ay hindi na marinig. Para bang siya na lang ang natitirang tao sa mundo. Hindi alam kung gaano nakatagal siyang nakakulong doon. Ngunit unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Shera. Hinawakan niyang kanyang kwelyo kung hindi naman namalayan at sinimulang pag-isipan kung dapat na ba niyang pindutin ang kanyang badge upang humingi ng tulong. Bagamat nakakahiya tong gawin bilang isang matanda na may takot talaga siya sa madidilim na lugar mula pa nung dinukot siya noon, hanggang ngayon pilit pa rin niyang nilalabanan ito. 1 minuto, 2, 3. Sa kadiliman, pinunasan ni Shera ang malamig niyang pawis at tuluyan na pagtanto na wala na sa kanyang badge. Hindi niya alam kung saan ito nawala. Ang lagusan ay tila walang katapusan. May mga bahagi nitong makipot, may mga bahagi namang maluwag at nagbibigay sa kanya ng ilusyong hindi niya makakalabas. Hindi na niya kinaya. Hinampas niya ng malakas ang pader at sinubukang makatawag ng pansin sa labas. Puno ng takot. "May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Hindi ako makalabas." Wala siyang naririnig sa paligid. Mahigpit na kumapit si Shera sa pader at pinigil ang kanyang paghinga. Nakikinig siya sa mga tunog mula sa labas ngunit ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Hindi niya alam kung masyadong makapal ang pader o nasa maling lugar siya. Sa madaling salita, nabigo ang kanyang pagsubok na humingi na lang siya ng tulong. Nang mapagtanto ito, huminga ng malalim si Shera at pinakalmang sarili. Pumikit siya at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Nadapa siya at nagkaroon ng ilang pasa habang patuloy sa pagtakbo. Hanggang sa bumangga siya sa isang matigas at matipunong dibdib. Sa muling pagdama ng init ng isang tao, halos mapaiyak si Shera sa tuwa. Huminga siya ng malalim at handa nang humingi ng saklolo na marinig niyang isang malalim at nakakahalinang boses mula sa itaas ng kanyang ulo. "Natakot ka?" Pagkatapos isang malaking kamay ang pumalibot sa kanyang bewang at tinila siya papalapit sa bisig ng lalaki. Sa paglanghap ng malamig ngunit pamilyar na halimuyak ng lalaki, biglang kumalmang kinakabahang pintig ng puso ni Shera. Mahina siyang bumulong. "Tito." Sa dilim hindi na maaninag ang ekspresyon ni Eros ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang tinig.
Kaya pala ganito kakatakot sa dilim, Shera. Hindi na inisip ni Shera na ipaliwanag kung bakit siya takot sa dilim. Tahimik niyang pinahid ang kanyang luha sa damit ng lalaki. Uminit ng bahagi ang kanyang pisngi. Dahil sa panunukso nito, may hina niya sinabi. Ayos lang, medyo natakot lang ako. Si Eros ay tumawa ng mahina at hindi na pinansin ng halatang kasinungalingan ni Shera. Mukhang ito ay isang daan ang hindi pa tapos. Maaari tayong makalabas dito. Pero mas mabuti kung manatili na lang tayo tintayin ng mga darating na rescue. Wala nang masabi si Shera upang ipagmalaki ang sarili. Nahihiyang tumango siya at nagtanong ng may pagtataka. Bakit nandito ka, Tito? Bago ako pumasok, pinag-aralan ko ng kabuuan direksyon ng maze. Sa tingin ko itong shortcut para makalabas. Tumawa si Eros at saglit na tumigil. Pero hindi ko ninakala na shortcut pala to para matagpuan ka. Mas mahalaga to sa akin kaysa sa paglabas sa maze. Uminit ang tenga niya at hinlihim siyang natuwa sa madilim ng paligid. Kung hindi siguradong mahalata ang kanyang pamumulat mabilis sa tibok ng puso. Hindi siya pinilit ni Eros na sumagot. Sa halip natural nitong hinawakan ng kanyang malambot at maputing kamay. Hinila siya patungo sa isang direksyon. Sundan mo ko. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang mas malawak na daanan. Kinuha ni Eros ang kanyang badge at pinindot ang emergency button. Saka hinubad ang kanyang coat. Nilatag ito sa sahig at inalok si Sherang maupo. Ayos na. Aabutin pa siguro ng konting oras bago nila tayo matagpuan. Halos hindi natulog si Shera kagabi at sa matagal na pananatili sa maze, hindi maikakaila na pagkapagod sa kanyang mukha. Ngunit sa tabi ni Eros, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Sa halip naging kalmado at ligtas ang kanyang pakiramdam. Matapos na mag-isip saglit, niyakap niyang kanyang mga tuhod at maingat na nagtanong. Tito, babalik na sa Pilipinas ang ama ni Douglas. Sabi ni Lola, hindi raw magandang kanyang kalusugan. Kaya kailangan naming muling magpanggap ni Douglas bilang masayang mag-asawa. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi niya alam kung dapat ba niya sabihin to kay Eros pero wala na siyang ibang malalapitan. Huwag kang mag-alala, hindi kasing hina ng iniisip mong aking kuya. Saglit na nag-isip si Eros, alam niyang likas na mabuti si Shera at madalas na mag-alala sa ganitong mga bagay. Shera, minsan lang ang buhay. Hindi mo dapat isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Mapait na ngumiti si Shera sa narinig. Anumang sabihin ni Eros ay parang napakadaling gawin. Gusto sana niyang matuto na maging katulad ni Eros na madaling magdala ng mga problema. Pero sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi siya maaaring maging walang pakialam. Pero nangako na ako kay Lola. Ang inaalala ko lang, baka hindi ko magampanan ng maayos. Walang nagawa si Eros kundi haplusin ang tuktok ng kanyang ulo. Parang naaaliw sa isang batang nag-aalangan. Nandun din ako sa pagbabalik ni Kuya sa bahay. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kanya kayang saktan. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya pero hindi niya alam kung paano magpasalamat. Napakaraming beses na siyang tinulungan ng kanyang tito at pakiramdam niya ay hindi sapat ang isang simpleng salamat. Siguro dahil sobrang tahimik sa paligid, muling bumalik ang mga iniisip ni Shera. Matapos na mag-ipon ng lakas ng loob, mahina niyang sinabi, Tito, kung ipapangako mong hindi mo wawasakin ng Bustamante Corporation, agad kong ipapasa sa iyo lahat ng shares na nakapangalan sa akin. Kahit kailanman, hindi nakisali si Shera sa mga usaping pampamilya ng mga Bustamante. Bilang isang tagalabas, kitang-kita niya hindi basta-bastang bumabalik mula sa ibang bansang ama ni Douglas. Malinaw na may dahilan ito. At siyak na hindi lang yun dahil siya nais siya nitong makilala. Si Douglas mismo ay matagal nang determinadong makuha ang Bustamante Group. Ngunit palagi siyang nalalamangan ng kanyang tito sa kanyang mapagiganting ugali. Paano niya nahayaang mangyari? Matapos ang maikling katahimikan, mas naging totoong ngiti ni Eros at may kahulugang sinabi. Shera, nag-aalala ka para sa akin? Hindi ako lang naman. Bago pa niya matapos ang sasabihin, marahang dumampi ang mahabang daliri ng lalaki sa gilid ng kanyang labi. Pinipigilan siya magsalita pa. Sa sobrang lapit at init ng kilos na yun, nanigas si Shera sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi makagalaw at makahinga. Nang makita siyang masunurin, unti-unting inalis ni Eros ang kamay nito. Bagamat may bahagyang panghinayang sa kanyang kilos, sige kung pagod ka na, ipahinga mo na muna ang iyong sarili. Alam niyang darating ng mga tauhan anumang sandali. Kaya inayos ni Shera ang kanyang pang-upo, ngunit habang tumatagal, unti-unting bumigat ang kanyang talukap. Hanggang sa tuluyan siyang mapahilig sa balikat na lalaki. Napangiti si Eros at dahan-dahang hinila ito papasok sa kanyang bisig. Inayos ang posisyon upang mas maging komportable ito habang natutulog at nang matagpuan sila ng mga tauhan gamit ang kanilang mga flashlight, mapulang pisngi ni Shera dahil sa biglaang pagdating ng liwanag. Mahimbing pa rin siyang natutulog sa bisig ng lalaki. Bahagyang ipinikit ni Eros ang kanyang mga mata. Tinaas ang kamay upang pigilan ang alalahanin ng mga tauhan. Madali niyang binuhat si Shera sa kanyang bisig at tahimik na sumunod palabas ng miss.
Gamit ang isang shortcut patungo sa dulo, agad na nakilala ng ilang turista si Eros. Kaya tahimik silang lumayo, takot na gambalain ang mahimbing na tulog ng dalaga sa kanyang mga bisig. Kasunod na dumating si Douglas, ngunit bago pa niya maramdaman ang saya ng pagtatagumpay, bumungad sa kanyang mahimbing na pagtulog ni Shera sa bisig ng kanyang tito. Walang kalaban-laban, walang depensa. Napakuyom siya ng kamaot ang kanyang tingin kay Eros ay napuno ng galit at matinding panibugho. Douglas, kanina pa kita hinahanap. Maya-may dumating din si Evelina. Ang kanyang mapang-akit na boses ang nagbalik kay Douglas sa realidad. Pinilit niyang ngumiti kay Evelina, ngunit sa kanyang isipan, naroon pa rin ang imahe ni Shera. Hindi mahalaga kung pansamantala siyang natalo sa kanyang tito. Higit pa riyan, wala nang 2 linggo bago ang kasal ni na Eros at Marlene. Alam niyang may hangganan ang prinsipyo ni Shera. Kapag nagpakasal na si Eros, gaano man kalalim ang nararamdaman nito, hindi niya gagawin ang parehong bagay na ginawa ni Evelina. Hanggat hindi siya bumibitaw, si Cheryl magiging asawa niya at tanging kanya lamang.